Good morning, good afternoon, good evening. Today is Wednesday. Kakababa ko lang. Actually, kanina pa ako gumising 7:30 tapos nag-prepare ako ng baon ni Nico. Yung pinabaon ko sa kanya yung binagoongan. Nagustuhan ni Nico yung binagoongan. Tumawag siya kaninang lunchtime kasi 2 PM na dito. So, tumawag siya kaninang lunchtime. Sabi niya, mas sumarap pa daw yung binagoongan. Kami mag-asawa kasi mas bet namin yung bahaw. I mean, niluto ngayon tapos bukas pa kakainin. Basta bet namin yun kasi feeling namin mas sumasarap siya pag bahaw ba. Mas nanuot yung lasa. Anyway, mag-eyeglass ako. Para klaro ko kayo kasi hindi na ako nakakakita talaga. I mean, hindi ko na kayo klaro pag medyo malayuan kayo. Kaya magsusuot ako ng eyeglasses. Anyway, sabi ko kahapon sa inyo na gusto kong kumain ng munggo. So, magmumunggo ako ngayon. Meron pa kasi ako dito munggo. Ayan. Dalawa pa to, oh. Dalawang serve pa. And then, kuha ko ng kanin. Gusto ko siyang initin sa kalan talaga. Ayaw ko mag-microwave. Pero itong kanin, ima-microwave ko lang. Meron akong mga nababasang documentary na hindi daw healthy yung microwave. Dapat kanina nilabas ko to, nakalimutan ko talaga siya. Para pa siyang bato. Initin ko to dito sa sobrang low heat. Saka ko na lang siya papalakasan pag nagtutubig na siya. Kailangan kong gamitin yung takip. Naglalaba ako ngayon doon sa basement. Nag-load ako ng mga bathrobe at saka jacket. After kong kumain, gusto kong magtupi at saka mamlansya. Lilinisin ko lang to dahil kaninang umaga ko yan siya ginawa nung nag-prepare ako ng baon ni Nico. Ilagay ko lang siya sa dishwasher para ma-on ko na itong dishwasher namin. Dapat marami akong magawa today dahil bukas Huwebes na. And then Friday afternoon aalis kami. At habang maglilinis ako dito, manonood ako ng vlog ni RC. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay RC, ilalagay ko yung link ni RC sa description box. Sana supportahan niyo din yung aking friend nga siya pa. Hello RC! Manonood ako na itong bagong upload niya na Filipino style spaghetti. Ayan na naman siya. Nagpapalaway na naman siya. Magawa nga din to. Kailangan ko lang bumili ng spaghetti. Wala akong spaghetti Filipino style sauce. Anyway, lilinisin ko lang to sa grill. Naglalaway ako sa kinakain ni RC. Yun lang niya. RC ha, you're so bad na. Okay, sabi naman po kay RC na padalhan ako dito ng spaghetti. Lagi na lang po siya nagpapalaway sa mga niluluto niya. Mainit na tong munggo, so kakain na ako. Sobrang sarap nito. Kulang lang talaga siya ng Chinese petchay or dahon ng sili at saka malunggay. Masarap to pag may malunggay. At ako ay hindi nag-enjoy sa iyong vlog ha. Ako ay nagagalit. Char lang. Dahil ako ay naglalaway ng bonggang-bongga. Bad kay ka RC do. RC, pakurati daw ko. Padali daw pagkaunday.
Anyway, magpapalabas ako ng karne para pangbaon ni Nico bukas. Hindi ko alam kung ano yung papakain ko kay Nico bukas. Siguro magluluto na lang ako ng chicken salpikaw. Maghahanap na lang ako ng recipe mamaya habang kumakain. Para merong mabaon si Nico bukas. I-defrost ko lang to. Magpa-plansya muna ako bago ako magluto or magluto ako saka ako magplansya. Sige. After kong kumain, magluto na lang ako. Pwede pa naman ako mamalansya mamayang gabi. Yun na lang. Sige, kakain na ako. Mga unta! Maniud to. Nakalimutan kong pabaunan si Nico ng tangerines. Yan yung aking kanin and then ang aking munggo. Sobrang sarap niyan eh. Manood tayo ng vlog ni It's Me, Michelle V. Mga unta! Sobrang sarap ng munggo with gata as in. Pag nauwi akong Pinas, lutuin ko din to doon sa amin. Nakalimutan kong maglagay ng cayenne pepper dito para umanghang siya. It's already 4:48 PM. Kanina pa ako tapos kumain pero nag-video call kami ng kapatid kong nasa Cebu. Hi, Em! Waaka! Nagpaturo siya sa akin ng German time kasi nalilito pa siya. Well, nakakalito din naman talaga yung German time. As of now, medyo nakuha naman na ng kapatid ko yung mga tinuro ko. Char! Congrats sa'yo, GM! Si Nico pala, dumating na kanina pa. Sumama siya sa papa niya. Maghahunting daw sila. Gagawin ko na tong chicken since na-defrost na siya. Hindi pa gaano pero malambot-lambot na. Magugas lang ako ng kamay. Sa salpikaw, ang alam ko, bawang lang at saka butter. Pero ako gusto kong maglagay ng sibuyas. Imi-mince ko lang to tapos eto pa cubes. And then, etong karne, medyo pahaba siya. Pagpasensyahan nyo na yung angle nyo, nandyan kayo instead na dito sa harap ko. Dahil, tinatamad akong mag-adjust sa tripod. Dati kasi, nung dalawa pa yung camera ko, isang nakatayo, tapos isang nakatutok sa ginagawa ko. Since nasira yung isa, ayaw na niyang mag-record. Nagagamit pa rin siya for photos. Gumagana pa rin yung mga buttons niya except sa record button. Pagpasensyahan nyo, but soon, pag meron na akong budget, nag-iipon pa ako for new camera for better quality ng ating video para naman makapag-produce ako sa inyo ng magandang quality. Alam nyo ba, itong salpikaw, isa din to sa pinaka madaling lutuin as in. Matagal na ako hindi nakapagluto nito. Ito na yung ating ingredients. Meron tayo ditong chicken, garlic, and then sibuyas. Wait lang, try ko kung meron ba kami. Meron pa pala. Meron pang Worcestershire. Merong oyster sauce. Meron din akong butter. Konting-konti na lang. Meron pa naman kaming butter pero frozen siya. Alam nyo, gusto kong i-level up siya. Mag-experiment ako. Gusto ko siyang gamitan ng crispy fry. I-crispy fry ko muna tong chicken. Ibabalot ko siya sa crispy fry. Experiment lang to. Gumana yung utak ko today. Mag-experiment muna ako. Kunti-kunti lang muna yung aking crispy fry na gagamitin kasi sayang. Ito na lang yung crispy fry ko. Pang-last na to. Try-try lang naman ito. Pag hindi siya masarap, edi wali, hindi natin ipapakain kay Nico. Kung hindi ito magustuhan ni Nico, wala tayong magagawa doon. Pero pag nagustuhan naman ni Nico, bongga. Ayan. Coat na talaga siya. Ito ang aking lulutuan. Dahil ito naman is pang
fried chicken. Dapat pala nung kinukook ko pa siya, nagpainit na ako nito. Lagi ko talaga itong nakakalimutan. We'll see na lang talaga kung masarap ba ito. Yes, okay na to. Mainit na siya. So, i-fried ko lang to. Double fry pa rin natin to. Like last time, nagluto ako ng buffalo wings. So, light brown lang muna siya. Tapos, i-second fry natin siya mamaya. Baka hindi ito masarap ba na? Ikuha na din. Ito na siya. Papalamigin ko na lang to. Then, gagawa ko ngayon na sauce. Butter. Ubusog itong butter namin. Wala na kaming butter oil. Next time, gagawa ako ng garlic parmesan wings ata yun. Pero, since ayaw naman ni Nico sa wings, filet yung sa kanya. Pero sa akin, syempre, wings yung sa akin. Ilagay ko na ang bawang. Papa-brownin ko lang itong bawang. Hindi pa siya ganong brown, pero ilalagay ko na itong sibuyas. Ako ang tunay na nagmamahal. Ang sarap. Ang sarap talaga niya. Nagutom na naman ako. Naglagay na ako ng oyster sauce. Tansya-tansya lang itong akin ha. Ang bango na. Siin. And then, itong Worcester. Adjustan ko na lang mamaya ang lasa niya. Nung una akong nagluto ng salpikaw, beef yun siya. Wala talagang sibuyas ang nasa ingredients nung tinignan kong video. Pero ako kasi, mas nasasarapan ako pag merong sibuyas. Ewan ko ba, kayo ba? Feeling ko kasi ang sibuyas at saka bawang, kambal yan sila. Hindi mo pwedeng walain yung sibuyas or yung bawang. Maglagay ako dito ng cayenne pepper. Since mahilig si Nico sa maanghang like me. Maglagay din ako ng black pepper. Okay na ata tong sauce. Ito yung susunod ko. Medyo malamig naman na to. Sobrang sarap niya. Sa sauce ko lang siya ng oyster sauce. Pero masarap na siya. Ang sarap. Para siyang yung fun shots ng KFC sa Pinas. Kulang na lang sa kanya yung anghang. Wala na, gamuot na. Nanong bihuro. Yan na siya. Oh, ang ganda ng kulay. Since kulang to siya ng oyster sauce, lagyan ko to ng oyster sauce ulit. Then, ilagay na natin to. Nangangamoy na siya. Ready na po eh. Tapos na yan siya. Ayan na siya oh. Ang ganda no? Ganda ba? Titikman ko ang isang peraso. Alam ko na next time gagawa ako ng rice bowl. Ayan. Pasensyahan nyo na kailangan ko takpan yung aking bibig kasi alam ko for sure meron akong tinga. Sa experience ko, since first time ko mag-second fry ng fillet, sana pansin ko lang to feeling ko dapat hindi na siya sinecond fry dahil medyo dry na siya sa loob. Parang nawala yung pagka-tender, juicy hotdog niya. Nawala yung pagka-juicy niya. Parang nag-dry siya sa loob dahil sa second fry. Kasi nung first fry, doon juicy siya. Tapos malambot. Etong na-try ko after second fry, parang naging matigas siya. Dry na dry yung loob niya. Parang feeling ko hindi siya dapat second fry. I suggest na wag nyo na lang siya i-double fry. We'll see na lang kung anong masasabi ni Nico mamaya pag tinry niya.
Andito na si Nico. Kakagaling lang niya sa paghahunting nila kasama yung papa niya. Tada! Yun na siya. Naguguha siya ng kamay. Papatry ko lang to sa kanya kung okay lang ba sa kanya or hindi. Exact, no? Gut? Yeah? Sicher. Ja. Good. Schmeckt. Ayaw niyang kainin ngayon dahil konti na lang daw yung kakainin niya bukas. Ito na lang daw yung kainin niya. Mayroon kami mga frozen foods dyan pero ayaw niya. Andito na kami sa office. Pasensya niyo na yung magulo dyan. Wala pa rin akong time para mamalunch siya. Ito talaga siya. Nagsasalita lang to pag hindi naka-on yung camera. Kakasabi niya lang na ano daw yung luto ko. Sobrang sarap daw. Sana sabihin niya din sa camera, no? Para naman sa kanyang bibig niyo talaga mismo marinig yung compliment niya sa mga niluluto ko. But anyway, sasagutin ko lang tong mga questions from Ate G in Holland. Hi, Ate G! Sa mga hindi pa nakakilala kay Ate G, isa din siyang vlogger sa Holland. Bisaya din, taga Cebu. Hi, T! Sabi niya sa akin, wala ko'y question gang. Shout out lang ni Ana kay Pretty Raba daw lagi ka. Oh, thank you so much! Thank you so much, Ana! Thank you, TJ. Amping mo dira unta mag-collab ta pohon-pohon. Lalagay ko yung link ni Ate G sa description box at sana ay mag-subscribe kayo sa channel niya. Thank you! From Apple the Apple 16. Just want to ask, paano nyo minamanage yung finances nyo ni Nico as mag-asawa? Pagdating sa pera, sa kanya talaga yun. Kasi from the beginning talaga nung mag-asawa na kami, sabi ko sa kanya, siya yung magmamanage ng finances dahil hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. Pera niya, pera naming dalawa. Pera ko lang. Joint account naman kami. So, makikita niya kung ano yung mga pinaglalaanan ko at alam naman niya na yung pera ko, isa lang yung pupuntahan dun sa family ko. Alam niya na hindi din ako namimili ng mga bagay-bagay na mga hindi ko na kailangan. Dati, nung bago pa lang ako dito, meron akong allowance galing sa lolo't lola niya dati nung buhay pa sila. Pero nag-stop na yun nung wala na din sila. Yung allowance ko galing sa kanila, pinambibili ko yun ng mga damit, mga kaik-ikan sa buhay bilang babae. Mahilig talaga ako sa bag. Number 1 na pinakahilig ko talaga is mga bags. Dati sobrang dami kong bags as in. Hindi naman sa pagmamayabang. Yung mga bags ko din dati, hindi naman yun mamahalin. As in, kung ano lang yung magustuhan ko, bibilhin ko siya. Nung hindi pa ako nagva-vlog, as in, punong-puno yung kwarto namin ng mga bags. Tapos, nung nag-start na akong mag-vlog, meron na din yung bag collections. Kung gusto niyo siyang makita, ilalagay ko yung link sa description box. I think, after this Q&A, papanoorin ko din siya para ma-remember ko yung mga na-accumulate ko, ano yung mga give up ko na. Sobrang dami ng mga na-give up ko as in. Dati kasi hindi ko pa nakikita yung halaga ng quality over quantity. Kung ano lang yung magustuhan ko, bibilhin ko talaga. Spoiled din ako sa lola't lola niya dati. Binibilan ako ng mga sapatos, mga damit, kung ano yung gusto ko. As in, binibigay nila. Spoiled na spoiled ako sa dalawang yun as in. Lagi nila akong pinapakain sa restaurant. Halos everyday kaming kumakain sa restaurant nung nandito pa sila. Thankful ako sa lola't lola niya as in. Binibigyan pa nila ako cash on hand na sikreto. Pero sinasabi ko lagi sa kanya. Sinasabi niya nga sa akin na parang ako na daw yung favorite na apo nila. At nawala na siya sa picture. Sabi niya. Pero hindi naman kasi kaming dalawa, meron kaming allowance galing sa lola't lola niya. Sa akin, sa kanya, at saka sa kanyang kapatid. Nag-stop lang yun nung walay na sila. Anyway, back to the story. Ngayon na medyo mature na, medyo lang, medyo nag-mature na ako. Natututo na ako sa quality over quantity. Char lang! Every time na mayroon akong bibilhin, kinukonsulta ko yun sa kanya. So, yun. Ang haba-haba na ng kwento ko, pero yung tanong lang naman is sobrang short. Siya yung nagmamanage ng finances namin. Hindi ako marunong mag-manage ng finances as in. Wala akong talent sa ganyan. May talent lang ako sa paggasta.
Thank you so much, Apple the Apple 16 from Lynchy_Klein. Yay! Late ko to nakita. Happy ako kasi may vlogs ka na ulitan. Thank you so much, Lynchy_Klein from Jean Ramos 1916. As a Filipina, why didn't you plan for planting outside of vegetables or fruits? Meron kaming garden dyan. Malaki na siya para sa aming dalawa. Ang plano namin, nung summer, mag-gardening kami. Pero wala ako dito sa Germany. Nandun ako sa Pilipinas. Tapos dumating ako ng pa-autumn na malamig na siya. Ayoko mag-gardening ng malamig. At hindi din ako pinapayagan ni Nico na magtrabaho ako sa garden ng ako lang mag-isa. Don't you worry. Magpa-planting din ako soon. Gusto ko kayang mag-planting. How's life being a wife of Nico? Request vlog is house tour on your beautiful house. Thank you so much, Jean Ramos. Masaya naman. Nag-e-enjoy ako na pagsilbihan siya. Nag-e-enjoy ako bilang housewife. Nag-e-enjoy ako na mang-away sa kanya. Pero sa aming dalawa, mostly siya yung naghahanap ng away. Wala ako ibang masabi, kundi masaya siya. Nag-e-enjoy ako. Sobrang thankful ako sa kanya dahil binibigay niya sa akin yung princess treatment, as in, hindi nyo lang nakikita sa vlog dahil ayaw niya sa vlog. Pag nandito siya sa bahay, kahit na may work yan siya, tapos ako nag-e-edit or nasa bed lang, pag may hinihingi ako sa kanya like tubig, pagkain, siya yung gumagawa kahit na may work siya. Makikita niyo sa ibang vlog kung gaano siya ka-sweet. Off-cam, mas pa siya doon. Ayaw niya lang sa camera talaga. Pasadyahan nyo na ayaw niya sa camera. Napipilit ko lang siya dahil ito yung gusto kong gawin. Pero sobrang dalang lang yan mapilit. About naman sa request mo, nasabi ko na din to sa vlog ko dati na mag-official house tour ako pag tapos na talaga tong bahay. Kasi ang natapos pa lang dito is yung aming kitchen at saka aming bathroom. But if ever na gusto mo ng empty house tour, ililive ko na lang yung link sa description box. Thank you so much, Jean. From Feby. Anong sekreto nyo mag-asawa to stay sweeter as the days go by? Kung ano lang yung nakasanayan namin since magjowa kami, yan lang din yung ginagawa namin until now. Sa aming dalawa kasi hindi namin hinahayaan na mawalan kami ng oras sa isa't isa. Kahit na hindi kami nag-uusap, dapat magkasama kami sa isang kwarto. Katulad nito, pag naglalaro siya, gusto niya na nandito ako, katabi niya. Tapos pag nagluluto ako doon sa baba, nandun din siya sa baba. As long as we are together in one room. Pag nasa couch naman kami, kahit hindi kami nag-uusap, as long as magkatabi kami, nagbabasa siya, tapos ako nag-YouTube. From magjowa na stage until now, hindi siya nawawala. Or hindi namin hinahayaan na mawalan kami ng time sa isa't isa. As in, until na wala ding nagbago. Yung treatment niya, yung treatment ko sa kanya, ganun pa rin. Clingy pa rin kami sa isa't isa. Minsan, hindi niya napapansin na nag-film ako, kaya nahagip sa camera. Ang masasabi ko lang, kahit na matagal na kayo sa isang relasyon, huwag niyo hayaan na mawalan kayo ng time sa isa't isa. Huwag niyong kalimutan na i-appreciate yung isa't isa. Kahit na sobrang konting bagay, feeling ko dapat hindi mawawala yung appreciation. Mag-communicate kayo. Sabihin nyo sa partner nyo kung ano yung nafe-feel nyo. Lahat talaga ng bagay na pag-uusapan yan. So, much better na pag-usapan nyo talaga ng mahinahon. This is from Jenaline Genelaso. Gustong-gusto ko lagi napapanood vlog mo, lalo na kapag namamasyal ka with Bianan and Nico. Ingat palagi. God bless. Thank you so much, Ma'am Jenaline. This weekend, pupunta kaming Austria. Pupunta kaming Hallstatt. Yun yung plano. Hopefully, matuloy siya. Sana maganda ang weather. Kita-kits tayo sa Hallstatt kung mayroon mang taga-Hallstatt na nanonood sa akin. This is from Zel Castillo Vela. Hi, Miss Ann and Nico. Silent viewer here. Ano yung hate and love mo kay Nico? Shout out, please. Yung love ko kay Nico is yung pagkamalambing niya at saka pagka-appreciative niya. Nakikita niya lahat yung hirap na ginagawa mo, mga ginagawa mo sa bahay. Kahit nasa bahay ako, alam niya na mas marami akong ginagawa kaysa sa kanya. Na-appreciate niya yun. Tapos, every time na nagluluto ako, lagi niya akong sinasabihan
na thank you dahil pinagluto mo ako. Yung mga simple words na nakakapag-lift ng ating mood or ng ating nakakapagpasaya sa atin kahit na simple words lang yan. Sobrang laking bagay yan sa akin na na-appreciate niya yung mga ginagawa ko dito sa bahay. Sobrang nakakapagod kaya pag nasa bahay ka. Akala lang ng iba madaling maging housewife, pero sa totoo lang hindi, lalo na pag meron kang mga anak. Kaya saludo ako sa may mga anak. Sobrang saludo ako sa inyo kung paano nyo na-manage yung time nyo, as in. Ang hate ko naman kay Nico is pag hindi siya nakikinig sa akin, tapos mayroon siyang sinasabi na akala niya yun yung sinabi niya, pero mali pala yung sinabi niya. Tapos makikipagdebate siya na yan talaga yung sinabi niya. Kunyari kanina, nagtanong siya sa akin kung kailan ko niluto yung munggo na kinaan ko kanina. Niluto yung word na ginamit niya, pero gusto niya palang sabihin is kailan ako kumain ng munggo. Nag-give up na lang siya dahil alam niya na hindi siya mananalo sa akin pagdating sa mga debate. Pero pag alam ko naman na mali ako, nagpapaubaya naman ako. Pero pag nasa tama ako, ay hindi talaga ako magpapatalo. Bahala na mauwi sa away, basta hindi ako magpapatalo, oy. At saka, sumisigaw siya nang hindi siya aware. Yun yung hate na hate ko dati. Pero ngayon kasi na alam ko na yung trait na yun, sinasabihan ko na siya na sumisigaw ka na naman. Hindi na ako nasasaktan ng bonggang-bongga compare dati na inaaway ko talaga siya. Tapos hindi ko siya kinakausap ng ilang araw pag ganun yung nangyari. From _Brit.Tanya_. Musta naman ka ate? When ka balik si Kihor? Kuyog si Kuya Nico. Sana makabalik ako ng si Kihor. Sobrang gustong-gusto ko ang si Kihor. As in, bet na bet ko siya dahil sa dagat. As in, sobrang ganda ng dagat doon. Uy, ambot na lang. Sabi ko nga kay Nico, pag nagbakasyon kami ulit, gusto ko pumunta sa si Kihor na kasama siya, na kami lang dalawa, para makapunta naman siya sa ibang island. Makapunta na ako doon thrice na next time pag nagbakasyon kami. Gusto kong mag-vacation sa Siquijor ng kahit 3 days. From Kristen Mac. Hi, Libby. Ikaw lang ba nag-help sa fam mo sa Pinas or tinutulungan ka din ni Nico? As what I've mentioned kanina, na pera niya, pera namin dalawa. Pero pera ko lang. So, that means tumutulong din siya sa family ko, especially pag emergency. Nandyan siya lagi. Yun din yung isa sa mga gusto ko sa kanya. Ready siyang tumulong sa family ko, as in. Alam niyo ba nung nagka-cancer yung mama ko, hati kami nung time na yun. Siya din yung nag-encourage sa akin na mag-treatment yung mama ko. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya yun, as in. Hindi ko kaya yung expenses ng pang-treatment sa mama ko. Buti na lang, okay na yung mama ko. Cancer-free na siya. At now, ang tinutulungan na lang ni Nico is yung kapatid kong nag-German language. Naghahati kaming dalawa. Isa din yan sa gusto ko kay Nico. Ready siya, andyan siya kung mangangailangan ako sa kanya, as in. Last but not the least, dito sa comment section sa video, from Loris Carpio 29. Pwede malaman kung anong mga favorite ng mga German na breakfast, lunch, and dinner. So, tatanungin ko si Nico niyan. Tamang-tama, nandito siya. Menschatz! Ja. Someone asked ba, what's the favorite breakfast, lunch, and dinner of Germans? Also, Breakfast ist wahrscheinlich Cold Cuts oder Marmalade with bread, und dann Lunch ist Schnitzel. Dinner? Dinner. Same mga dry foods. Ako na lang sasagot. Based na lang to sa aking experience. Mostly sa kanila, gusto nila yung mga dry na pagkain. Hindi ko alam sa mga ibang Germans but sa family niya, siya, mga friends niya, gusto nila yung mga dry. Tapos may mga konting sauce lang. As in, mostly cold cuts talaga. Tapos nilalagay sa bread. Then, salad. Sa pagkain nila, hindi nawawala yung salad. Iyan lang yung alam ko na parang lagi nilang kinakain. Alam nyo ba yung mga bakery nila? Halos lahat doon, mga cold cuts yung binibenta. Dapat hindi mawala yung tinapay or potatoes or sauerkraut. Kahit si Nico, hindi nga din alam anong mga paborito ng Germans. Iba-iba din kasi ng panlasa. Pero sa napapansin ko, schnitzel talaga yung gusto nila.
Sa mga restaurants, hindi nawawala yung schnitzel na yan. As in, mismo ako natanong ko kay Nico, ano bang nasa schnitzel? Bakit gustong-gusto niyo siyang kainin? Para sa akin kasi, ang boring ng pagkain na schnitzel. Para sa akin puryagaba lang. Thank you so much sa lahat ng nag-comment ng aking pa-Q&A. Kung meron pa kayong mga katanungan, please leave a comment below at sasagutin natin yan. Before ko i-end itong vlog, sana makafollow kayo sa aking social media. Mas active ako sa Instagram. Please suggest kayo ng content ko or kung ano yung lulutuin or basta bahala kayo kung ano yung isa-suggest nyo at kung ano yung gusto nyong mapanood dito sa ating channel. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. They miss your one. The end. The end.